Ang pangalang Rico Bello Umagap ay hindi maaaring maliitin o baliwalain sa hanay ng mga veteranong comics writer novelist. Meron siyang sariling sulok sa mundo ng comics at ito ay napatunayan niya sa loob ng halos kung saan naging aktibo siya sa pagsusulat sa comics. Hindi katakataka na makatandem niya ang maraming comics illustrator sa buong panahon ng kanyang writing career dahil halos nagkasabayan sila ni Pablo S. Gomez at inabot pa nila ang mga debuhistang naging aktibo noong dekada 90. Sa mga hindi nakakaalam, si Rico Bello Umagap ay mula sa pamilya ng mga artist. Isang eskultor ang kanyang ama at ang kanyang ina naman ay isang dress designer. Nagsimulang magsulat sa comics si Rico Bello Umagap noong early 1950s at noong 1952, nabigyan siya ng break na makapagsulat ng nobela at ito ay sa pamamagitan ng kanyang obrang alias Don Juan na nalathala sa Hiwaga Comics. Sinundan ito ng kanyang nobelang Ang Puso ni Dolores katandem si Jose Caluwag. Sa taong ito rin niya sinulat ang nobela niyang El Cobarde katandem si Tony De Zuniga at nalathala naman sa Special Comics. Since then, nagtuloy-tuloy na ang writing career ni Rico Bello Umagap at dahil wala nga siyang permanenteng katandem gaya ni Clodoaldo Del Mundo at Mars Ravelo, nakatrabaho niya ang mga pinakabatikang debuhista sa panahong iyon. Muli niyang nakatandem si Jose Caluwag sa mga nobela niyang Luha ng Birhen, Mga Anghel sa Lansangan, Lagrimas, Maria Lucasta at iba pa. Si Alfredo Alcala ay nakatandem niya sa Cuatro Vidas, Pobrecita at iba pa. Si Jim Fernandez ay sa nobela niyang Ang Nobya Kong Igorota, Kulay Dugo ang Gabi at iba pa. Si Tene Henson ay sa Valentino, Encantadong Paraiso at iba pa. Kahit contributor si Rico Bello Umagap sa Ace Publication, na sa paglipas ng panahon ay naging PKI at Atlas Publication. Naging regular contributor din siya sa iba pang comics publication gaya ng ABC, GMS, PSG at iba pa. Sa GMS ay muli niyang nakatandem si Tony De Zuniga sa mga nobela niyang Mabangis na Paraiso, Draculita, Kilabot sa Kurutan at sa serye niyang Sa Daigdig ng Kababalaghan ni Ginoong Kababalaghan using his pseudonym Ricardo Moravia na nalathala sa Lagim Comics. Si Rudy Nebres ay nakatandem niya sa nobela niyang Babyface na nalathala sa Extra Comics ng ABC Publication noong 1958 at Kamay ni Dimas na nalathala naman sa Detective Comics noong 1960s. Si Nestor Redondo ay iginuhit ang kwento niyang Nakatanikala Habang Buhay at ang Pedrong Tattoo na nalathala rin sa Detective Comics. Sa GMS din niya nakatandem si Rico Ribal noong 1960s sa mga nobela niyang Hanggang sa Mautas, Silawin at Siagibis at sa Chiribiribin. Si Tony Carabana naman ay nakatandem niya sa PSG Publishing sa mga nobela niyang Madonna at Awit ng Mga Dukha. Si Angel Martinez ay nakatandem din niya sa GMS sa nobelang Lulutang Ka sa Dugo at Ang Lawin. Si Ernie H. Santiago ay nakatandem niya sa Ursula at Tinig sa Kalbaryo. Si Jun Lupamia ay sa Putik at Nektar. Ang iba pang comics illustrator na nakatandem ni Rico Bello Umagap ay sina Noli Panaligan sa Lasong Walang Kamandag with co-writer Teresita Arce Cruz. Si Federico Habinal
ay nakatandem niya sa Hocus Pocus. Si Tony Ocampo ay muli niya nakatandem sa Anatalia. Si Yung Montano ay nakatandem niya sa Dugong Vampira. Si Arthur Dominguez Jr. ay sa Tatlong Kabaong. Si Abby Ocampo ay nakatandem naman niya sa Tiger Lily. Si Rudy Arubang ay sa Verdugo sa Hating Gabi. Si Alex Nino ay sa My Hearts Belong to Daddy. Si Hal Santiago ay sa nobela niyang Florinda. Si Virgilio Redondo ay sa Putik sa Mukha ng Birhen. Si Ray Ligaspi ay nakatandem niya sa May Langit Din ang Mga Api. Si Joe Luna ay sa nobela niyang Sindihan Mo Na ang Mga Kandila, Augusta. Si Flor Derry ay sa Blanca Flor. Si Lardy Clanor ay sa Daria. Si Manny Pantaleon ay sa Exorcia. Si Rudy Villanueva ay sa nobela niyang Roma Amor. Si Danny Taberna ay nakatandem niya sa Bagamundo. Si Pat Pacundo ay sa nobela niyang Umaga na Nonoy, Gisingin Mo ang Daigdig. Nag-publish din ng mga comics title si Rico Bello Umagap through his El Dorado Publishing. Isa sa mga inilathala niya ay ang Rico Lagim Comics, kung saan gumawa rin siya dito ng kanyang Vampirella version na iginuhit ni Alex Nino. Sinulat din niya dito ang Satur na iginuhit naman ni Nestor Redondo ang cover illustration at si Hal Santiago ang inside page. Ang iba pang sinulat na nobela ni Rico Bello Umagap ay ang Lola Cinderella at Fantasya na nalathala sa Tagalog Classic noong 1954 at 1958. Ang kanyang Susanang Syoktong naman ay nalathala sa Universal Comics noong 1967 at ang kanyang Igorota Squad ay sa Continental Comics naman nalathala noong 1970s na pawang sa PSG Publishing Nalimbag. Ang nobela niyang Escarlata na naisalin din sa pelikula ay sa Lagim Comics naman nalathala noong 1969. Noong 1980s hanggang 1990s, aktibo pa rin sa pagsusulat ng kanyang mga nobela si Rico Bello Umagap. Dito ay nakatandem niya sina Boy Baarde sa nobela niyang Dormitory Girls at Estela, Walang Malay. Si Perdi Bambico ay nakatandem niya sa nobela niyang Ipinagbili Ako ng Aking Ina at Hanggang Saan, Hanggang Kailan. Si Dionisio Roque ay nakatandem niya sa Eva Paraiso. Si Pabi Infante ay sa Ninja Cobra. Si Carlos Divina Gracia ay sa Biniling Pag-ibig, Limos na Pagmamahal. Si Jess Olivares ay nakatandem niya sa Mutya. Si Arnel Abetria ay sa Gimbal. Si Romy Santos sa Idol, Akong Papatay Sa'yo. Si Louis Silerio ay Sa Ngayon at Kailanman at Yakapin Mo ang Lupa, Halikan Mo ang Langit. Si Sar Paraiso Alipis ay nakatandem niya sa Kuko at si Rol Enriquez ay sa remake ng kanyang Hocus Pocus novel noong 1989. Humigit kumulang sa 30 nobela rin ang naisalin din sa pelikula na kinatha ni Rico Bello Umagap at nakilala siya bilang horror story writer novelist. Naging impluensya sa kanya ang pamosong autor na si Edgar Allan Poe. Ang isa sa pinaka-popular novels na sinulat niya ay ang Kulay Dugo ang Gabi na naisalin sa pelikula. Nang itanghal ito sa ibang bansa ay ginawang Blood Drinkers ang titulo. Ayon kay Rico Bello Umagap, ang bulto ng kanyang mga sinusulat na obra ay nagagawa niya in one day time at the height of his creativity. Sinabi rin niya na
His mission in life is to correct the wrong by written moralization. That is why he never failed to inject religion in some of his stories, to remind his readers of the prodigious power of God. Yumao si Rico Bello Umagap noong January 20, 2011, sanhi ng heart failure. Siya si Rico Bello Umagap, Filipino comics writer, novelist, at ang kanyang mga sinulat na obra. Sa mga interesado sa content ng mga info video na ibinabahagi ko dito tungkol sa comics at saka sa mga personalidad na naging bahagi ng comics noon, huwag lamang po sana ninyong kalilimutang i-click na rin ang subscribe at bell button na nasa ibaba upang sa ganoon lagi kayong mauna sa mga update na ginagawa ko sa aming Comics Page TV. Thank you very much and God bless you all.